It is the start of another work week or a 4-day work week for some government agencies. We have that story and more in the program today, so do stick around until 3 p.m. Ako po, si Denise Tan. Ako naman po si Lord de Vera. Bukas, ang gasolina, big time taas presyo. Kailangan daw magtipid, sabi ng gobyerno. Aba, sige, sabi naman ng mga tao. Total, may magandang ehemplo. Sa pangunguna halimbawa ng Pangulo, mura lang naman siguro ang gasto sa pribadong eroplano at mas mura din, di hamak, ang pahotel sa mga kasama dito. New York lang naman, kaya hindi presyong sogo. Pero isa lang ang sigurado. Lumapag sa Amerikang Pangulo na pormahang Sal Panelo. Pwede, magaya nga yan. Simulan na natin ang programa that is anything but trite. Walang price increase sa Afternoon Delight. Partner. Sana nilabas mo yung scarf mo today, ano? Para... Okay sana yun kung malamig, pero hindi ako kasama sa New The look lang, the look. The look. The look. Oo. Ganda ng pormahan ganyan. Parang, ang tawag doon, Lupin. Lupon, oo. French kasi. Mhm. Okay, pero iba ang kailangan ilabas ngayon ng sambayanan. Ilabas ang bisikleta, ihanda nyo na rin ang inyong mga ang inyong mga paa sa paglalakad ng inat-inat dahil sure na nga po ang big time oil price hike bukas. Yan ang sinasabi natin, partner. At eto, may nag-post. Yan dapat ang ibig sabihin, minimum Fear. fear. Naintindihan naman nating lahat, ano? Pero ito na nga yung prices o yung adjustments that will be implemented starting tomorrow. Paano mong ano nito? Start ito? Is it 12 a.m. or 6 a.m.? Kasi di ba yung Siyempre, iba sinasabi, mas 12 a.m. kagad. O mas maaga, ganun na rin naman halos yun eh. Oo. Hindi, yung iba kasi baka humabol pa sa gabi. So sigurado tayo na mamaya, partner, ngayon nga medyo maluwag-luwag yung Maluwag, traffic eh. oo. Pero alam natin na kapag price increase, magsimula tayo sa price reduction, hapon pa mangyayari yan, mga alas 6 ng gabi. Pero price increase, maaga pa lang. Maaga. Iba-iba yung ano nila normally. Pero partner, magkano may idadagdag na, Diyos Mataas, ko. ano? And we were just talking about this last week kung saan conservative pa yung numbers na nakuha Oo. natin because we do have examples here na katulad na lang sa gasolina sa ilang gasoline stations or yung mga kumpanya, no, nasa 8 pesos, 10 piso, ano yung mga nakikita natin, 7 pesos. Dun sa diesel, if I'm not mistaken, as much as 24 pesos yung pwedeng itaas. Oo. Naawa naman kahit papano, no? Sa yung gobyerno at yung mga petroleum companies na stagger at hindi one-time, big-time yung bagsak ng increase. Gada araw may dagdag. Ang problema, magkakasunod na araw. Oo. So, mangyayari, magpipilahan yan mamaya. Diba? So, kasi isipin mo, no? In a span of 3 days, ang dati mong diesel na presyong 60 pesos and 50 centavos, by March 12 ay magiging 84. 87 pala, 87.44 pesos. O 84 kapag diesel, 87.44 kapag diesel plus. Pag gasolina naman, tulad ng ginagamit mo, partner, magkano? Ang magsisimula sa, halimbawa, no? Sa 56 pesos, ang ending mo by March 12, doon sa major petroleum company, na letter S yung simula ng pangalan. At hindi po Setrol ang sinasabi natin. 60 pesos ang ending. 60 pesos ang Or ending. 65 pala, 65 hanggang 69 pesos. Kanina umaga nagpagas ako, 60.55 na. Ay, tataas pa yan. Oo, yun na nga eh. So, staggered, pero Araw-araw. hindi ba pwedeng oo. kada linggo? Akala ko ba may sapat na supply pa for 1 month or 2 months? Sabi ng Energy Secretary. Anyway, Brace for impact talaga tayong ito yung lahat. sinasabi natin na yung hindi iniisip nung nagsimula nung gera, yung magiging consequence, ito yon. At hindi lang sa oil price, pati sa remittance, magkaka-epekto rin ito, sabi ng ating Bangko Sentral Chair. Apektado talaga lahat. Kasi syempre, lahat gumagalaw with with the need for fuel. Kaya ngayon ang panawagan,
Okay, isuspende muna yung VAT o isuspende yung mga medyo progresibong grupo talaga, no? Panawagan nila oil deregulation law, tanggalin at yung kumbaga bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo para Emergency powers, yes. Oo. Okay. In the meantime, the Department of Energy has just released the latest oil price adjustments from major oil companies. And Energy Secretary Sharon Garin says fuel prices could jump by as much as 17 to 24 pesos per liter, with staggered increases starting tomorrow, March 10. Meanwhile, the agency is inspecting gas stations after more than 50 stations were reportedly found raising prices earlier than scheduled. For more on this, we go live to our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, nasan ka ngayon at ano ang aksyon dito ng Department of Energy para madisiplina itong mga nag-violate na ito? At may kapangyarihan ba talaga sila? Lord, ngayong araw ngayon nandito tayo sa Department of Energy o DOE dito sa Taguig City kung saan katatapos lamang ng press conference na itinagawa ni DOE Secretary Sharon Garin kung saan nga kinumpirma niya na nasa 87 na mga gasoline stations ang in-inspection na kung saan 55 dyan ang may show cause order. O yan yung mga nakumpirma na mas mataas nga talaga yung presyo ng kanilang mga produktong petrolyo bago pa man i-implement nga yung staggered o yung utay-utay na pagtataas ng presyo ng mga petrolyo, which is magsisimula pa nga bukas ng gabi, no? Kasama dyan sa mga in-inspection kanina, yung 3 gas stations dito sa Maynila, isa sa Pasig City at 2 sa Quezon City. Isa doon, Lord, no, ay yung base sa inspection report form. Lumalabas na 79 pesos ang presyo ng diesel sa nasabing gasolinahan na yun mula sa dating 51.98 pesos lang o 54.1% yan na mas mataas, no? Kaya naman nais ng DOE na magkaroon ang kumpanya na ito ng 24 na oras upang magpaliwanag dahil kung hindi at mabigo sila, no, posible silang kasuhan ng kumpanya ng DOE at yung mga criminal and administrative na mga kaso and posible rin yung pagkansela sa kanilang lisensya, no? Pero Lord, mas marami yan dito sa Metro Manila. Doon sa 87 na inspected na meron nga daw mga mas matataas na agad na presyo, no? So 55 yung may show cause order, pero 26 sa mga yan ay mga gas stations dito sa Metro Manila, no? Understood naman daw na dito marami yung mga sasakyan, pero syempre no, nakaka-alarma kasi in a way ito yung pagte-take advantage doon sa nangyayari na pagtaas ng supply and demand sa international market na syempre meron pa rin daw tayong dapat na proseso na sundin dito at yung DOE sinasabi naman aminado sila no na medyo limitado yung kanilang kakayanan na kontrolin yung presyo ng mga produktong petrolyo, pero at least daw no parang kailangan pa rin ma-justify kung magkano nga ba ang ilalagay na presyo ng iba't ibang mga local key players natin ng petrolyo. Grabe naman yung staggered prices na yun. Isang araw lang yung pagitan. Ikamamatay talaga ng negosyo, no, ng industriya yung siguro kahit 2 araw na pagitan lang, pero partner, ano tanong mo? Hindi, Arles, I wanted to go back dun sa mga in-inspect, no? Tama ba that they will be given a chance to explain themselves as well? And ano ba yung mga possible sanctions? May immediate penalties na ba? At pwede ba sila actually na kasuhan o ipakulong kung mapatunayan that they are, for example, hoarding o yung profiteering na nga? Oo, actually Denise, yun talaga yung nais iwasan ng DOE yung profiteering nga. Kasi in a way, no, ito yung pagte-take advantage nga doon sa supply and sa demand. So within 24 hours, kailangan nilang magpasa ng kanilang posisyon at paliwanag kung bakit nga ba naging labis yung pagtaas ng presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. So kapag hindi nila nagawa yun, they will possibly be facing criminal and administrative charges and worse yung revocation ng kanilang lisensya nga, no? So kasama dyan yung iba pang mga kumpanya na maaaring nasa umbrella din ng kanilang mga gas stations, no?
So kanina din yung mga humarap lang sa atin halos yung mga manager ng gas stations, no, at nakita natin na mas mababa na yung presyo kumpara doon sa isinagawang inspeksyon noong mga naunang araw. So bibigay daw nila yung mga letter, ni-receive din naman nila yun kanina at binasa mismo para nga masigurado na alam nila kung ano yung papel na ibinigay sa kanila at kung ilang oras lang ang pwede na sila ay tumugon. Paulit-ulit, Arles, yung papel na binigay ka mo, ano-ano yung mga nilalaban nito? So far, Lord, nandoon yung detalye kung kailan isinagawa yung inspection, no? Well, at least dito doon sa show cause order, yung influenza inspection na kinandak noong March 7 at meron daw na mas mataas na presyo kumpara doon sa inilabas na March 6 na fuel pricing and loading policies ng DOE, no? So nakita doon na mas mataas nga talaga yung mga presyo na inilagay nila. So for example, Lord, doon sa isa sa mga gas company or gas stations na yun, yung diesel, 49 pesos 76 centavos yung kanilang previous price. Pero nung nagsagawa ng inspection noong March 7, hindi pa nagtataas dito agad yung mga presyo ng petrolyo, 71 pesos na yan agad, no? So 42% na agad yung itinaas niyan, no? So kailangan daw ipaliwanag kung bakit naging ganito yung naging pagtaas ng kanilang presyo. Pero sabi naman, Lord, ng isang manager doon na nakausap natin, mataas daw kasi yung bigay sa kanila. Kaya mataas din daw yung naging presyo nila. Tsaka advance pag-isip. Pero wala bang ibang pwedeng magawa ang Department of Energy talaga sa kanilang kapangyarihan na kahit papano makosyon naman ang publiko dito sa matindi pagbagsak ng mga presyuhan. May tinatawag sila kasi parang rocket and feather system daw, no? Mabilis umakyat, mabilis ang pag-akit ng presyo, pero yung pagbaba, parang light as a feather. Na ang bagal at minsan talagang hindi na bumabalik sa dati. Actually, Lord, ayan yung mismong itinanong natin, no, dito nga sa isinagawang press conference. Pero ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, yung yung presyo daw nito ay mananatiling nakadepende sa itatakda ng market, no? So kagaya no nung nagsimula yung Ukraine and Russian war, no, hindi na halos bumalik sa dati, but at least that's based daw doon nga sa demand ng market. Tapos tinanong din natin, of course, no, kung bakit ba gagamitin or ibebenta yung mga stock pa nila, no, na mga fuel. Ayon kay Secretary Garin, ayan daw kasi yung parang replacement cost. So kung mababa yung presyo ngayon, tas kukuha sila ng mahal, kailangan nila ng pondo para makabili at makasuporta doon. Kasi daw baka pag nakabili, bababa yung presyo ng mga produkto, so malulugi din daw sila. Ayun yung pinakasimpleng explanation ayon kay DOE Secretary Garin. Pero sabi ni Secretary dati wag daw magpanik, may 1 month's worth of supply pa daw ang ano. So hindi dapat affected 'yun, 'di ba? Kasi kumbaga ang dapat maapektuhan yung sunod na batch nung pagkuha, nung pag-import. Tama ka dyan, Lord. And kinupirma naman ni DOE Secretary Garin, no, na hanggang April, last week ng April, ay meron naman daw supply. Pero yung replacement cost nga, yung pinunto na dahilan kung bakit mataas na agad yung presyo, bagaman hindi pa nakukuha or nabibili agad dito, no? Kabukod syempre doon sa limitasyon ng ating mga daanan, para makapag-deliver nga ng mga petrolyo at syempre no yung nangyayaring war. Kasi Lord, isa sa mga tinitingnan sana na maging backup or bagong sources natin ng fuel ay yung mga bansang South Korea, Japan, and China, no? Pero merong ilang restriction, particularly yung South Korea, na mas nice nilang bigyang prioridad, yung kanilang local market nang sa gayon ay hindi rin sila magkaroon ng anumang kakulangan sa kanilang mga produktong petrolyo. Oo, China nga rin mismo Naglabas na yung China na hindi na nga sila maglalabas. Kanya-kanyang ano yan muna. Okay, Arles, I wanted to ask again, kasi dun sa 87 na in-inspect, 55 na may show cause order, pero 87, napakaliit niyan compared to the thousands of gasoline stations na meron tayo sa Pilipinas. How is DOE also planning pala to inspect all of those stations and monitor them and make sure na protektado yung publiko dun sa mga kahina-hinalang prices at advance na magtaas na mga prices?
Actually, Denise, napakarami talaga ng gas stations sa Pilipinas sa bilang ng DOE. Nasa 14,000 na mga gas stations yan, no? And sa dami, syempre, iba't ibang hakbang na rin yung ginagawa. Nakita natin sa iba't ibang mga probinsya sa bansa, mismong PNP na rin yung nag-iikot para nga masigurado na hindi nagtataas agad ng presyo yung iba't ibang mga probinsya, no? Nakita natin yan sa somewhere in Visayas and Mindanao region, no? Para nga masiguro daw yun talaga. And then yung PNP, they are also opening their lines. Pwede raw in 911 report yung pagtaas nga ng presyo kasi bukas pa talaga inaasahan yung paglobo nito and staggered pa yun yung mangyayari. So actually, kinagugulat talaga natin yung 20 pesos in an instant or 50% in an instant na mas mataas na talaga yung mga cost nila, no? And then syempre on the part of DOE, Denise, meron silang way, no, doon sa eGov app na pwedeng i-download sa Play Store kung saan pwedeng manually na mag-report yung mga consumer, pwedeng lagyan ng picture, lagyan ng lugar, lagyan ng date kung saan nga ba nangyari or nakita yung abnormal or medyo lumobo na price ng mga petrolyo, no? And in a way, this is very proactive kasi hindi na kailangan pang pumunta ng mga police station or what, but at least within clicks and of course just proofs, pwede na nang ma-report agad yung mga umano'y nag-take advantage dito sa big time oil price hike na inaasahan ngayong linggo. Okay, sabi, gobyerno daw dapat manguna, mag-set ng example sa pagtitipid. Ang DOE ba ay may 4-day work week na ipa-i-implement? Hindi pa natin nakukumpirma, Lord, kung meron na rin yung DOE noon. We will need to check, no? Pero kasama sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na nag-practice na noon, no? Kahit ngayon Manila LGU City Hall, they're also practicing that, but they have reminders for the people ng mga simple at practical na paalala. Of course, in a way, medyo this shows na publiko pa rin talaga yung apektado nitong big time oil price hike, no? Kagaya na lamang ng pag-encourage na kung maaari ay gumamit ng public transportation, magkaroon ng active lifestyle, mag-carpool or para din makatipid sa pamasahe, hindi isang sasakyan na lang yung sasakyan ng marami, and then pagmamaneho daw ng mahinahon and ilang driving tips, no? Para nga hindi mas maraming gasolina yung magamit. And actually, pati yung paggamit daw ng mga electric vehicle, no? But all this, of course, we still need to keep an eye kung tataas pa din ba yung mga presyo and up until when nga ba mararanasan ng publiko itong dagok ng taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Narinig mo, Denise, oh? Kaya bukas, sunduin mo ako sa amin sa Quezon City, ha? Mula sa Pasig, para sabay na tayo pumasok dito para makatipid ng gasolina. Okay, may tanong ka pa, partner? Yes, last lang, Arles, may balita na rin ba kung may daliang tulong na ibibigay yung gobyerno, lalo na sa transport sector? Yes, Denise, merong ilang mga discount na pwedeng makuha naman yung ating mga TNVS and PUV drivers na parang nasa piso or dos yan, kagaya ng mga nakaraan. But I think mas magiging key player dito ay kung maa-approve nga, no, yung panawagan na yung fuel tax, no, kung maaalis daw or mabababaan. But at least bago nga daw ma-put into order or practice yun, kailangan pa yung average na 30 days of $100 per barrel. So at least sa Dubai or Qatar, if I'm not mistaken, nasa first day na ng 100 pesos. $100 per barrel yan, no? So 29 days pa yung kailangan bunuin para nga mas makansela na yung order o yung batas na iyon, no? Denise. Biruin mo, yung DOE meron palang Electric Vehicle Industry Development Program na nagkakahalaga ng 24 million ang ramdam mo ba? Ilan kaya empleyado dito sa DOE, ano? At maganda rin siguro magkakomputan, parang since wala rin palang magagawa yung isang ahensya sa pag may mga ganito, baka pwedeng, ano mo naman, pasalamatan natin ang ating mojo na si Arles De Los Santos. Maraming salamat sa iyo, Arles De Los Santos. And before this, global oil prices surged above $100 per barrel for the first time since 2022. The market reacted to attacks on key oil depots and refineries in Iran. That's as the country's intensifying conflict with the combined Israel and U.S. forces disrupted oil production and shipping routes in the Middle East. More in this report.
Massive flames and thick smoke engulf this highway in Iran. The Akdiziyeh fuel depot in Tehran is on fire after it was reportedly targeted by airstrikes carried out by Israel and United States. Meanwhile, the Sharan oil refinery also bursts into flames after being hit by a missile. In the city of Isfahan, a series of explosions were also recorded. Among the targets there, an airfield that was struck during the attacks. Even establishments in the capital Tehran were hit, including areas near Mehrabad Airport. According to the Israeli army, their operations are aimed at infrastructure connected to the Iranian regime. The United States has also released new footage showing what it says are precision strikes against targets inside Iran. In response, Iran launched another round of airstrikes against Gulf countries that host U.S. military bases. In Kuwait, a government building was reportedly hit. A drone strike also struck a high-rise building in Dubai, although many incoming missiles were intercepted. Falling debris forced authorities to temporarily suspend flights in the area. In Abu Dhabi, the UAE president visited civilians injured in the conflict. Meanwhile, Iranian President Masoud Pezeshkian apologized to neighboring countries affected by the escalation. He insisted Iran is not targeted neighboring states, which he called brother nations. Iran earlier said its primary targets are U.S. military bases in Gulf countries. Despite this, Iran has also launched missile attacks against Israel, which continues to carry out strikes inside Iran. Missiles were intercepted over Tel Aviv and parts of the West Bank. In the latest tally, more than 1,300 people have been killed in 2 weeks of fighting between U.S.-Israel forces and Iran. Despite the rising casualties, U.S. President Donald Trump, who authorized the strikes against Iran, said operations will continue as long as Iran still has military capability and remaining leadership. Trump earlier warned the conflict could last up to a month. Here now are other stories coming out of the Middle East conflict. Iran has named its new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the son of the late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba has been chosen by Iran's Assembly of Experts composed of 88 clerics. While Iran frowns on the principle of hereditary succession, Mojtaba is known to have close ties with the Revolutionary Guards. Back here at home, Education Secretary Sani Angara says public school classes will not be covered by the government's 4-day work week. He clarified that only DepEd offices will follow the new work arrangement. Starting today, some executive branch agencies are shifting to a 4-day on-site work week amid possible fuel price hikes linked to the Middle East conflict. Also starting today, Super Shuttle Ferry will implement a temporary 20% increase in passage fares and freight rates. This comes amid rising global fuel prices linked to the ongoing conflict in the Middle East. The company said the adjustment will be reviewed once fuel prices stabilize. Meanwhile, several overseas Filipino workers in Bahrain seeking financial assistance were asked to leave the Philippine Embassy premises on Sunday. The Philippine Embassy in Bahrain earlier said the distribution of financial aid has been temporarily suspended. The embassy also said it cannot accommodate Filipinos without appointments in line with security guidelines in the country. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong ang na tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo, ha? We're still getting more information on what happened here. Pero kanina na-interview si Senator Erwin Tulfo no, sa One Balita Pilipinas at pinapaimbestigahan niya na nga. And ang opinion niya ay hindi raw dapat ganon ang naging attitude, yung behavior na pinakita ng kawani ng ating gobyerno doon sa mga ibang mga OFW. At hindi raw totoo na walang pondo. No? Kasi naglabas raw sila, yun ang sabi niya. No? So, iimbestigahan pa raw yan. At he said that kung under pressure yung empleyado ngayon ay dapat siguro hindi siya dapat ina-assign sa mga ganong... Well, there is always a more
civil way, I guess, to Yes. interact and coordinate and tell people and how to deliver bad news. Kung hindi man na maibigay yung karapat-dapat na tulong o inaasahan, hindi naman din siguro May training, no? kaaya-aya na Oo. ganyan yung naging interaction nila. May training para sa ganyan. At hindi porke stress, madalas ang excuse ay stress yung tao, kaya pagpasensya na. Hindi palaging ganon at may oras para sa lahat. At may nakatakdang pagturing, no, sa mga tao. Samantala, pag-usapan na rin natin ang domino effect mula sa krisis sa gitnang silangan sa ating pagbabalik. For now, we bring you the global headlines from the Associated Press. Please stay tuned. Babalik po Afternoon Delight. This is AP News Minute. Israeli airstrikes on an oil storage facility in Gulf parts of Iran's capital Tehran in smoke Sunday as the war in the Middle East continues to escalate. Prime Minister Benjamin Netanyahu is promising many surprises for the next phase of the conflict. Iran also hit a desalination plant in Bahrain. Norwegian police are investigating an explosion outside the U.S. Embassy in Oslo they believe was caused by some sort of incendiary device overnight. No injuries were reported and no arrests have been made. Thousands around the globe took to the streets in celebration of International Women's Day, marching for women's rights and gender equality. In Brazil, protesters marched against gender-based violence after the alleged gang rape of a 17-year-old. And hundreds of barking dogs took over downtown Anchorage as the ceremonial start of the world's most famous sled dog race got underway Saturday. A winner is expected about March 17th. Nagbabalik po ang Afternoon Delight here on One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon po muli. President Bongbong Marcos has arrived in New York for a 2-day working visit to the United Nations. There he is expected to lay out the Philippine position on the Middle East conflict, as well as push the country's bid for a non-permanent seat on the UN Security Council for 2027 to the year 2028. But before leaving the Philippines, the President reiterated several key government policies. Para bigyan ng mukha ang balita, narito po ang ating mobile journal, Julie Baiza. Bago lumipad pa Estados Unidos, tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang government policy gaya sa pamamahagi ng ayuda. Sa pinakahuling vlog, sinabi ni PBBM na pinag-aaralan na ang digitalization ng proseso nito at ang posibleng paggamit ng e-wallet. Sa ganyang paraan, maiiwasan na rin ang anyay pag-epal ng mga politiko. Ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Ibinida na rin ng Pangulo na may digital copy na ng ilang government documents gaya ng e-certificate service ng Philippine Statistics Authority o PSA. Dito, maaari nang mag-avail ng kopya ng birth certificate, marriage certificate at iba pang mga dokumento. Dapat ito kilalanin ng bawat government office upang maging kapaki-pakinabang ito. Kung tutuusin, marami na tayong serbisyo sa eGov na kailangan lang fully ma-integrate sa workflow ng iba't ibang opisina. We need to be open in integrating so our digitization program can succeed.
Bagamat isinusulong ang digitalization, umamin si PBBM na may ilang proseso na kinakailangan ng physical appearance para raw ito makaiwas sa peking birth registration. Binanggit din ng Pangulo ang kaso ni na-dismiss na dating Bamban City Mayor na si Alice Go. Nakita naman ninyo ang nangyari kay Alice Go. At yan, exactly, ganyan ang nangyari. Fraudulent birth registration, ayaw natin naman masama sa ganyan. Maaalalang noong nakaraang taon, lumutang ang butas sa registration systems ng PSA na mapag-alam ang ilang dayuhan ang nakakuha ng birth certificate sa bansa. Lumutang ito kasabay ng investigasyon sa kaso ni Go. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. In other news, a House panel is holding a hearing on the possible scrapping of travel tax and suspension of the excise tax on fuel. We bring in mobile journalist Amy Atienza. Amy, may napagkasundoan na nga ba na ang ways and means sa hearing? Good afternoon, Lord Denise. Dalawa nga yung naging agenda ng House Committee on Ways and Means ngayong umaga dito nga sa Kamara. Una na dyan yung sa travel tax kung saan ipinasa na ng komite yung sections 2 and 3 ng kanilang substitute bill para sa travel tax. So yung nakapaloob dito sa sections 2 and 3, first yung sa abolition ng tax. So technically, yung mga nababayaran natin na tax, once maipasa ito sa lower chamber, ay syempre ma-abolish na yung mga babayaran na travel taxes talaga. So completely walang babayaran yung mga travelers natin, when it comes to travel taxes. Bukod pa dyan, of course, yung nasa section 3 naman, yung sa refund, kung sakali man daw na nabayaran na ng mga travelers, yung travel tax nila, before pa ma-abolish, kinakailangan daw itong i-refund, and yun yung nakapaloob dun sa law. Ngayon, ang inaabangan ay kung ano naman yung mapapag-usapan naman ng House Committee on Appropriations, dahil nga malaking tax yung mawawala dito kung sakali mang mai-abolish talaga yung travel tax. So kabilang dyan yung sa sectors ng education, sa CHED, yung sa tourism, pati na rin sa culture, kung saan sila mainly yung nagiging beneficiary nitong travel taxes. Pero bukod pa dyan, na pag-usapan din dito sa House Committee Ways and Means hearing, yung sa excise tax naman ng fuels. Ang nakita daw dito ni Committee Chairperson Miro Kimbo ay napaka-powerless daw talaga ng gobyerno pagdating nga dito sa prices ng oil sa ating bansa, dahil na nga din sa alam nating oil deregulation law na ipinasa noong 1998, kung saan technically walang power ang government para nga ma-predict or insist yung prices ng oil sa ating bansa. So free yung oil companies dyan, and technically yung benefit naman yan sa mga oil companies, mas marami na yung oil companies na pumapasok nga sa bansa. Yun nga lang, ang nagiging kaso nga lang dito ay walang say talaga ang gobyerno kung paano nga ba tatakbo yung presyo ng langis dito sa atin. So inaasahan natin, Denise, na sa mga susunod pang araw, technically by Wednesday, ay matake up na nga at matapos na ng House Committee on Ways and Means yung talakayan nila tungkol nga sa excise tax on fuels para maipagpatuloy na at maiwasan na yung mataas na paglaki at yung inaasahan nating price hike pagdating nga sa mga petrolyo, sa gasolina, sa diesel. So malaki din kasi yung expected na mawawala din if in case lang na mawala nga or temporarily masuspend itong fuel taxes sa ating bansa. So, isa na dyan, yung biggest contributor daw kasi ang demand sa diesel nasa around 10.7 billion liters on average per year yan. So, kung ganun karami, 6 pesos per liter yung excise tax pagdating sa diesel, so napakalaki daw nung amount na mawawala talaga. And syempre, factor ito para nga din mapondohan yung ibang projects, pati na rin yung government revenue ay tumataas at nakakatulong nga itong fuel taxes sa government revenue. Pero titingnan din natin, dahil ang gusto daw talaga ng administrasyon ngayon, Denise, ay yun nga, matulungan ng taong bayan at para nga daw ay maiwasan yung pag-increase ng prices, hindi lang sa transportation, pero pati na rin sa food services at iba pang mga accommodation services ng ating bansa. So yun yung patuloy nating aabangan sa talakayan ng House Committee on Ways and Means, kung ano nga ba yung magiging takbo at kung paano nga ba masusolusyonan itong price increase sa fuel. Okay, Amy, several questions. Una, meron ba silang timeline kung kailan nila
Gaano pwedeng katagal? pagdesisyonan to? Kasi syempre, patagal ng patagal, pataas lang ng pataas yung presyo ng gasolina, lahat ay naapektuhan. Ang pangalawa, gaano nga ba katagal pwedeng ipatupad in case magkaroon ng suspension dun sa excise tax? Technically kasi Denise, no, ang role naman ng lower chamber ay mabigyan nga daw ng power or kaya ng weapon nitong si Pangulong Bongbong Marcos para nga maipatupad na yung suspension ng excise tax on fuels. So technically dito sa Kamara, inaasahan nila na by Wednesday nga daw ay matapos na ito at by Monday ay nasa final reading na siya sa plenary para nga mas mabilis yung magiging aksyon at maramdaman na agad no ng mga Pilipino yung magiging impact nung yung impact ng suspension ng excise tax on fuels. So technically yun yung timeline na ine-expect nila, though syempre meron pa rin na magiging discussions tungkol dyan, abangan natin yan within the whole week. At expected nga no na once maipasa ito, doon na sila magbibigay ng tsansa para sa Pangulo nga na masuspend itong excise taxes, lalo na sa fuels. Dahil ang parang common din na nangyayari daw dito ay dahil nga medyo powerless daw ang ating government pagdating sa oil companies, ay technically parang yung retail price or yung price ng oil, maaari pa daw kasi ang madaya. So maghahanap pa rin sila ng suggestions kung paano nga ba ma-monitor ng ating pamahalaan yung prices. Dahil pag sinabi natin no, na natanggal nga yung 6 pesos na tax, pero sinabi naman ng mga oil companies na nabili nila ito ng mas mahal na price na ngayon, technically, hindi pa rin daw mararamdaman ng mga Pilipino yung change at yung suspension ng excise taxes. So yan pa yung mga tatalakayin nila. Pero hopefully, within the week and of course sa Monday, ay matapos na nga, Monday next week, no, ay matapos na nga nitong lower chamber yung usapin tungkol sa excise tax on fuels. At part na rin naman ito ng priority bills at syempre ipapasrak na din daw ito ng Congress dahil nagpakita na rin naman daw ng suporta si House Speaker Bogie D tungkol nga dito. Amy, kailangan pa bang hintayin ng Kongreso yung formal letter ng Malacanang? Actually, Lord, ang parang nagiging system no dito ay sila yung parang mag-i-initiate, itong lower chamber, yung mag-i-initiate para nga magkaroon na ng parang weapon or ng tangible material itong si Pangulong Bongbong Amy. Marcos para nga maipagpatuloy yung excise taxes. Naglabas ng pahayag ang Malacanang na anytime soon magpapadala sila ng formal request sa Kongreso, no? In-announce kanina yan. Recently ni Palace Press Officer Claire Castro. Alright. So, may tanong ka ba kay Amy Atienza? Salamat sa ulat mo. Amy Atienza reporting to us live from the lower house. Sa Senado naman, usapan din ang reduction of fuel excise tax. Dahil pa rin sa napipintong pagtaas ng presyo ng langis. At makibalita tayo ngayon sa ating mojo sa Senado, si Merrimon Reyes. Merrimon, ano yung mga interventions sa Senado ang gagawin to ease the impact of oil price hikes? Lord Denise, ang sabi kanina ni Senator Risa Hontiveros, lahat daw ng necessary na maaaring gawin pinag-aaralan nila. That also includes itong mga calls for suspending or reducing yung excise tax. And isa daw sa pinag-aaralan nila yung pagtatanggal naman o pag-reduce daw ng VAT na mukhang mas viable sa case na to. Lalo kung nagpatuloy daw itong girian sa Middle East at tuloy magiging epekto nito sa iba't ibang sektor, lalo na pagdating sa surge ng fuel prices. Kanina sa isang press con, ang naging panawagan ng Senadora ay dahil nga sa tuloy-tuloy daw na posibleng impact nito sa iba't ibang sektor, that includes ang energy sector, ang agricultural sector, ang transport sector, dapat daw pag-usapan, ihanda at ipasa na ang isang emergency supplemental budget, and sa pagtatansya raw nila that may amount to 52.8 billion pesos. Ang naging concern din dito ng Senadora, itong mga ahensya, ang DOE, ang DMW, ang DA, karamihan sa kanila either kulang or walang sapat na pondo para nga i-address yung mga subsidies na kinakailangan ng kanilang mga sektor. Itong supplemental budget, bubuin ito ng 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy at 38 billion pesos para sa OFW repatriation at reintegration. Sabi dito ni Senator Risa, if there's a will, there's a way. The crisis and the time is challenging and going up against them, pero ang nakikita raw dito, maaaring pagkuhanan yung over nearly 70 billion pesos na
na pondo para sa mga discontinued na flood control projects noong taong 2025. Pwede rin daw pagkuhanan ng budget yung budget ng bansa para sa 2026 ASEAN Summit and meetings na pag-hostan nito, and even yung NDRM program, maaari din daw itong pagkuhanan ng budget para doon nga sa sinasabing supplemental budget para mas mapag-igihan na ma-address itong mga pangangailangan ng mga sektor na apektado. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa ating Mojo sa Senado, Merrimon Reyes. Ano naman kaya ang impact ng malaking taas presyo sa mga jeepney drivers at operators? At nako, yung subsidy, nakita mo ba yung difference, partner? Makibalita tayo sa chairman po ng Manibela Transport Group, si Mar Valbuena. Magandang hapon po, Sir Mar, si Lourdes Vera po at si Denise Tan. Sir Mar, good afternoon. Magandang hapon po, Sir Lord and Ma'am Denise. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kamanibela na hirap ngayon. Opo, gaano ba karaming kamanibela ang hindi na pumapasada ngayon o meron may mga humahabol pa ho ba? Sir Lord, meron talagang mga tumigil na ng pasada, naghanap muna ng ibang pagkakakitaan para nang sa ganon ay maibsan yung hirap kasi ang sabi nila sa amin dahil nga sa traffic din at taas ng presyo kasi nitong mga nakalipas na araw, Sir Lord, marami din ang mga nagsamantala na mga oil companies na sobrang taas na yung presyo nila. Yung post nga, kamo, hindi nyo alam, magic biglang, hindi nila mapaliwanag kung bakit biglang tumaas at biglang bababa na lang. Pero Sir Mar, 5,000 daw na proposed fuel subsidy sa mga traditional jeepney, samantalang doble, 10K naman sa mga modern. Bakit ho ganito kaya ano po kaya ang posibleng rational ng LTFRB para dito, sir? Alam nyo, Sir Lord, Ma'am Denise, sobrang bias yung pagbibigay ng subsidy sa ating mga kasamahan. Pare-parehas lang naman din po kami ng kinukonsumo. At sinasabi nila dahil daw air conditioned yung kanila, pero hindi dapat tinitignan natin yung ganong sistema nito dahil pare-parehas lang po kami nagsiservisyo sa bayan at pare-parehas lang din po ng tax ang ikinakaltas din po sa atin sa excise tax. Hindi naman po sinasabi rito kung modernized ka, mas malaki yung tax o kung traditional ka, mas mababa yung tax. Mm-hmm. Baka ang gusto lang nila, Sir Mar, mag-modernize din kayo. Kaya parang isang twisted incentive, kumbaga. Sir Mar, go ahead, sir. Go ahead po. Opo, nakikita natin na siguro tama po kayo, Sir Lord, na para maingganyo kami na umutang na. Hindi ba naiisip ng gobyerno na mas lalong magiging pabigat po ito kung uutang pa kami ng mas malaki, malulugi lang, tapos hihingi kami ng budget sa ating pamahalaan. At walang katapusan ang gagastusin. Pero Sir Mark, kakamustahin ko lang yung mga nakakausap mong operators and drivers. Ano po ba yung gaano kalaki magiging epekto nito kumbaga dun sa tinitake home nila, yung kinikita nila sa pang-araw-araw? If you can give us a numbers. Nitong nakalipas na mga araw, Ma'am Denise, ang nawawalang kita ng aming mga kasamahang tsuper ay nasa halos 240 to 250 pesos na. Kasi sabi ko nga, marami ang nagsamantalang mga oil companies na dapat matignan ng Department of Energy. So, ang sabi nila, lalabas kami ng maaga, hihinto muna kapag medyo hindi na rush hour para nang sa ganon ay hindi kami iikot-ikot at makatipid din sa krudo at during rush hour na lamang po ulit. Yung iba naman sa mga kasama namin ay nagbaba na rin ng mga boundary para nang sa ganon ay parehas po na may kitain pa kahit konti. Sir, may nadidinig din ako na may nagpaplano talagang i-extend pa lalo yung kanilang hours para lang mapagbangga nila yung cost nila. Gaano po ba nila kaplanong ipahabain pa yan? Dahil syempre may epekto rin yan sa kanilang kalusugan. Opo, tama po kayo. Yan po yung sinasabi natin sa ating mga kasamahang tsuper na wag namang abusuhin yung katawan. Baka mamaya aantok-antok na, sobrang pagod na para lang kumita. Siguro magpagtiisan na lang muna natin at baka dumating ang linggo na to na maibigay na yung subsidy at matanggal itong excise tax. Alam nyo, Ma'am Denise, Sir Lord, na
na yung sense of urgency ng pag-suspend nitong excise tax sana at ma-reduce pa yung value-added tax o mabigyan ng coupon kung wala pa yung pantawid pasada at nang sa ganon ay maibsan yung sobrang bigat nitong presyo ng petrolyo sa ngayon. Noong Desyembre po, nagkilos protesta po ang grupo ninyo, sir, no? At nung pangalawang araw ay may kumausap po sa inyo. May nangangumay hubang parang kilos protesta po ulit anytime soon, Sir Mar? Opo, dapat po bukas po itong kilos protesta natin pero nagparating po nung nakaraang araw ang Committee ng Ways and Means sa Congress na baka po bukas ay magkaroon ng pagdinig sa Kongreso at sa susunod na araw, Miyerkules, meron ding ikakasang hearing ang Committee ng Transportation sa Congress. So tignan po muna natin dito, Sir Lord, pagka wala pa rin nangyari, hindi nagbigyan ng emergency power ang ating Pangulo upang isuspend itong implementation ng excise tax, baka mangalsada ulit tayo o worse, talagang kusa ng tumigil muna pansamantala itong ating mga kasamahang tsuper. Kasi kesa nga naman malugi kami, imbis na kumita, mag-aabono pa, wag na lang muna ang pumasada at humanap muna ng ibang pagkakakitaan pansamantala. Oo, nakakatakot yun. Ika nga ng larawan na binahagi nyo, minimum fear. Pero, Sir Mar, natuloy ho, ito, unrelated po, natuloy ho ba yung inyong protesta laban doon sa pagtrato ng mga enforcers sa mga drivers? Sa ngayon po, nung nakaraan pa, tapos na po yun, Okay. Sir Lord, at naging matagumpay naman yung pagkilos natin na yon dahil yung pagtrato sa ating mga kasamahan medyo umaayos naman sa ngayon sa tulong po ng ating Assistant Secretary, ang LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw. Okay, sir. Bilang panapos lang, ano po, may mensahe po ba kayo sa gobyerno, sa lahat din po ng mga commuters na naaapektuhan din po sa kanilang pakitungo sa mga drivers din po natin? Opo, sa ating pamahalaan, matagal na po sa tuwing magkakaroon ng ganitong giyera, sana po ay naintindihan ng ating gobyerno na itong oil deregulation law dapat na talagang i-abolish ito. Matagal na dahil ito ay nagpapawalang bisa o kontrol ng gobyerno dito sa mga nagsasamantala dito sa mga presyo ng produktong petrolyo. At sana yung sense of urgency maramdaman ng ating gobyerno, kailan pa natin ito gagawin? Kailan pa natin ibibigay yung mga subsidy at pag-suspend dito sa mga produktong petrolyo kung wala na talaga kaming kakayahan na magpatuloy pa sa biyahe. Right. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong oras, Manibela Chairman Mar Valbuena. Thank you, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat po. All right, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. March 9th, 1954. Journalist Edward R. Murrow takes on Senator Joe McCarthy's anti-communist campaign. Murrow critically reviews McCarthy's tactics on his See It Now program on CBS. The actions of the junior senator from Wisconsin caused alarm and dismay amongst our allies abroad and given considerable comfort to our enemies. Who started that? Not a big deal. He didn't create a situation of fear, he merely exploited it, and rather successfully. Months later, McCarthy is censured by his fellow senators, bringing his campaign to an end. 1862, a Civil War battle at Hampton Roads, Virginia, opens a new chapter in naval warfare. Two ironclad ships, the Monitor and the Virginia, formerly known as the Merrimack, clash for 5 hours to a draw. 1996, comedian George Burns dies in Beverly Hills, California at age 100. His career spanned from radio and TV with wife Gracie Allen to playing God on the silver screen. Incidentally, kill is the word. It's not waste. If I meant waste, I would have written thou shalt not waste. And 1997. In Los Angeles, the notorious B.I.G. is killed in a drive-by shooting that remains unsolved. The gangster rapper, whose real name was Christopher Wallace, was 24 years old. Today in history, March 9th. Sandy Kozel, The Associated Press.
And you're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the week, ang theme natin ay saging. And so, we have pochero for today. Bakit nga ba saging? Hindi ko din alam. Dahil sabi ni Mark Lapid, saging lang ang may puso. Ayun. Saging lang may puso. Pochero. So, ikaw ba ay mahilig sa pagkain na savory na may bananas? Hindi. Hindi masyado. Ang idea ko lang ng saging ay laging dessert. Banana cue, turon. Saging Sa bakonyelo. by itself Oo. is sufficient. Yes. Sa mga nag-imbento po ng mga dishes na yan, thank you pa rin. We May can kalalagyan explore po it. kayo. Grabe naman. Tikman natin. Ay ba, oo. Paano natin titikman Kitang-kita to? naman. Ako na lang titikim. Sige, sa'yo na yan. Para siya, kumain na kasi ako eh. Sabi mo kanina, hindi ka pa kumakain. Kumain ako. Tikman ka lang. Yung soup lang, yung soup. Kumain ako. Sarap dat. Pero ako kasi, since hindi ako madalas kumain nito, hindi ko alam kung ano yung masarap na pochero. I'm sure hinahanap mo yung matamis na saging. Yes. Okay. Sarap, no? Marami nagugutom ngayon, Dinistan, kaya ubusin mo yan. Then, init kasi, kaya hindi ko mahigop yung sabaw. Okay. Etsus! Here's some stories now on social media. Alright, on the Philippine star, Ayala moves on to Indian Wells' 4th round as Goff retires. So kanina, nung naglaban nga itong si Alex Ayala and Coco Gauff, unfortunately, Coco Gauff felt something was bothering her dun sa kanyang, I believe, elbow or shoulder, and she was forced to retire. Ano ba yung Indian Wells? It's a, I believe it's also a WTA event na mataas din ata yung points dyan eh. So Indian Wells is the name of a place? Parang ganun ba yun? Hindi ko masyadong I-research natin. Oo, Ito ba ay may kinalaman sa mga balon? Sige. Pero maganda yung interview ni Alex. Isingit ko lang mabilis kasi una niyang pinasilamatan. Una siya bumate ng Women's Day to everyone. Tapos also give credit to Coco Gauff as well as her mother and syempre everyone daw. Everyone, not just the people in the stadium. Ito ba yung game where she said that I had to dig deep? Ito ba yun? Parang every Parang game ito yun, actually kasi all out naman si Alex eh. Hindi. Still in sports. Okay, Team North edged Team South 147 to 142 in an explosive all-star showdown at the Candon City Arena. Opening possession pa lang, dunk na agad ang pinatikim ni Japeth Aguilar. Yun, oh. He also sealed Team North's 6th straight all-star victory with a two-hander. CJ Perez led all scorers for the North with 32 points while Alex Stockton scored 29 for the South. Aguilar's electrifying performance earned him his 3rd All-Star MVP award. PBA Board Chairman Ricky Vargas praised Candon's passionate basketball community and strong support from local officials. He also encouraged fans nationwide to follow their favorite players during the league's 50th anniversary celebration. Biruin mo yan. Actually, talagang binibigay lang namin yung best namin para mag-enjoy, mapasaya yung fans. Tapos blessing na lang actually. Yung Team North talaga yung totoong MVPs. We played here before and the fans were very welcoming of the PBA. Handog namin ito sa inyo sa 50th year anniversary namin. And we look forward to a dream that someday we will have our own home, ang bahay ng PBA. Ay binabati natin ang lahat po ng viewers ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Ito sa YouTube, nakatutok ngayon si Marion Ladja. Delightful afternoon sa lahat maliban sa mga unfit maging world leaders at sa mga fanatiko na hindi nag-iisip. Ako! Digital Womp Alex Fuentes at si Rudel Alcantara na nanonood mula sa Novaliches. Of course, si Alvin Pusta. Sorry, ngayon lang daw siya ulit nakanood. Medyo late na kasi natatapos yung gawa. Kain na kayo. Ganda nyo, Ma'am Denise. Thank you. Siya lang ang maganda. Ikaw din. Ikaw din, mas maganda ka talaga. Kanina raw sabi ni Rodel, nagpagas daw siya unleaded. 63 Grabe, per liter. taas. May discount ng 3 pesos. Usong East-West Bank, overall 53 pesos something, I think na discount ko. Ay, teka, to answer your question kanina, Indian Wells is a place in California near Palm Springs. Thank you po, si George Rods na sumagot sa atin. Walang tumama sa mga hula ko. Oo. Sino pa? Cesar Carino, nasabi na ba? Si Joan NJ Maika. Okay, nanonood din sa atin. Pauline Lazaro.
Sabi ni Pauline Lazaro, yung sa embahada na agog yung PFW. I'm sure hindi siya organic embassy official. Dapat hindi pinapaharap yung untrained staff. Opo. Umirit pa kasi ng kahit kanino ka pa magsumbong. Nako. Itong pinaka masakit, sabi ni Perfect Complex, life isn't fair. That's it. Sabi ni Donsky Darko, kunin ko yung pondo na nakahold ng bank account sila Zaldi ko. Ha. Kung makita mo. Oy, Tito Mike Policarpio nanonood sa atin. Laban lang na Lunes. Okay. Dito Mike Polix, Jasper Jane o Jaen 6775. Live long, die short. Ha? Wala naman. Okay. Sige. Okay. Ogeron. Mga tulfo lang daw may karapatan manigaw. Kilwa Zoldik. Sabi niya, ano ito bang... Okay, bukas na lang po. Oo, bukas na lang. Sakto, dito pala si Ed Lingaw. May hihiramin ako dito eh. Oo. Sa pelikula, yung sinabi mo dati, Ed Lingaw. Okay, abangan yung mamaya ang StoryCon. Okay, that will have to do it for us this Monday. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Alright, Frontline tonight din. Huwag niyo kalimutan, gabi-gabi yan. Join us again tomorrow 2 p.m. Ako po si Lord De Vera, kapatid. We are one news, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.